kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Kasama niyo na isang liga ng katotohanan. Darito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Salit-salitang brownout na naranasan sa Metro Manila ngayong araw, hindi na raw mauulit bukas ayon sa Meralco. Asukal na lagpas 52 pesos per kilo, pwede nating isumbong sa mga otoridad. Sa pagtalakay sa committee report sa ethics complaint laban kay Senador Manny Villar, mga kontra at kampi kay Villar nagkainitan. Well, I'm sure after your marriage you had some insertions, but that may be different. Wait, Mr. President. Mr. President, I demand that be removed from the record. Resolusyon na nag-aabswelto kay Villar, iniharap ng kanyang mga kaalyado. Villar, ipinagtanggol ang hindi pagsipot sa sesyon. Jason Eibler, inoperahan muli. British bodyguard na idiniin ni Marlene Aguilar Pollard sa pagpatay kay Renato Ebarle Jr., mariing pinabulaanan ang paratang. Exclusive. Pagsalpok ng kotse sa pink fence sa Marikina, nakuna ng CCTV camera. At mga Hollywood celebrity, paponggahan sa red carpet ng Screen Actors Guild Awards. Improper at unethical conduct. Yan ayon sa committee report ang ipinakita ni Senador Manny Villar, kaya dapat siyang isensure o pagsabihan ukol sa kinukwestiyong C5 Road Extension Project. Absent si Villar sa sesyon, kaya todo tanggol ang kanyang mga kaalyado. Magkapersonalan pa na nga sina Senador Nene Pimentel at Senador Mar Rojas. Saksi si Ruth Cabal. Please not bang your governor. Are you threatening to silence me, Mr. President? Simula pa lang ng sesyon, mainit na ang mga kaalyado ni Senator Manny Villar sa minorya. Pero bigo silang harangin ang pagsusponsor ni Senate President Juan Ponce Enrile ng 85 pahinang committee report na pirmado ng 12 senador. Nakasaad ditong napatunayan raw ng Committee of the Whole na nagpakita ng improper at unethical conduct si Villar. Bilang proponent ng C5 Road Extension Project, nagawa raw niyang baguhin ang ruta ng kalsada para dumaan sa mga lupain niya at para kumita ang kanyang mga kumpanyang Adelpho Properties Incorporated, Golden Haven Memorial Park at Brittany Corporation para sa bayad sa road right-of-way. Overpriced din daw ang singil ng mga kumpanya ni Villar para sa right-of-way. Senator Villar used that power to satisfy the interest of his corporations and himself and his family. Bilang parusa, pinapasensure si Villar o dapat daw pagsabihan. Pinasasauli rin ng mahigit 6 na milyong pisong dagdag daw na ginastos ng gobyerno sa pagkakalihis ng ruta ng C5. 18 senador ang nasa sesyon kanina. Ang wala, sina Senator Ping Lacson, ang nag-expose ng C5 double budget issue, Senator Lito Lapid at mismong si Villar. Yung mismong accused ay hindi makapunta dito dahil siya ay duwag, and letting this Villar Express choo-choo train of lawyers defend him. Call him a coward, you know, that's an unparliamentary language. I also resent that fact that we are a choo-choo train of lawyers. Si Senator Alan Cayetano habang inihaharap sa plenaryo ang resolusyong nagpapabasura ng reklamo laban kay Villar, nakuha pang pasaringan ng mga taga-Liberal Party na mahigpit na katunggalin ang Nationalista Party nila ni Villar. Bagay na pinalaga ni Vice Presidential Candidate Mar Rojas. Gate niya, wala raw siyang ginawa noong amendment o budget insertion para sa anumang proyektong sinusulong niya. Well, I'm sure after your marriage you had some insertions, but that may be different. Wait, Mr. President. Mr. President, I demand that be removed from the record. That is an affront on my wife, Mr. President. I remove it immediately. Itutuloy pa ang interpellation bukas tsaka pagbobotohan ang committee report. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Politika, yan naman ang iginit ni Senador Manny Villar na motibo umano sa pagpalabas ng committee report na kumukontina sa kanya na naging bahagi sa C5 Road Extension Project. Nasaktan din daw si Villar sa di umano'y pagbalimbing ng kanyang kaibigan at nga'y kaalyado ng Liberal Party na si Senador Francis Pangilinan.
Saksi si Pia Arcangel. Tuwang-tuwa noon si Senador Manny Villar sa pagpapasa ng Senate Resolution 1472. Tiyempo pa kasi ito sa araw na ipinakilala niya sa publiko ang running mate niya si Senadora Loren Legarda. Pirmado ng 12 senador, inabsuelto ng resolusyon si Villar sa maanomalyang C5 Road Extension Project. Pero nitong nakaraang linggo, binawi ng 2 senador ang kanilang pirma. Nagpaabiso sina Senador Kiko Pangilinan at Jinggoy Estrada na di na nila suportado ang resolusyon. Sa halip, pumirma sila sa report ng Committee of the Whole na nagsasabing guilty si Villar sa ethics complaint. Pero paliwanag ni Pangilinan, binawi niya ang kanyang pag-absuelto sa malapit na kaibigan at kagrupo pa sa Wednesday Club ng Senado dahil gusto raw niyang maiakyat sa plenaryo ang committee report para ito'y matalakay at mabigyan si Villar ng pagkakataong magpaliwanag. Pero ang ilan may ibang silip sa malinaw umanong kontra at pabor kay Senador Manny Villar. Si Pangilinan halimbawa na nakadikit ngayon sa pinakamahigpit na katunggali ni Villar sa karera sa pagkapangulo na si Senador Noynoy Aquino, pabor sa Enrile Resolution. Pabor din dyan ang running mate ni Aquino na si Senador Mar Rojas, ang anak ng isa pang presidentiable na si Senador Jinggoy Estrada, ang tumatakbo rin sa pagkapangulong si Senadora Jambi Madrigal, at syempre, si Senador Ping Lacson na mulat sa pool ay bukas na sa pagkontra kay Villar. Pero may pala rin ika nga si Villar. Nariyan ang magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano, ang running mate niyang si Loren Legarda, ang kaibigan at kasama niya sa Wednesday group na si Senador Joker Arroyo, pati na si Senador Edgardo Angara at si Senadora Miriam Santiago na tumatakbo muli sa pagkasenador bilang guest candidate ng Nationalista Party ni Villar. Absent si Villar sa sesyon kanina pero nabalitaan na rin niya ang tila pagbabalimbing umano ni Pangilinan. Medyo masakit yun sapagkat tinuturing ko naman sila mga kaibigan at paano naman magbabago yung kanilang pananaw, wala namang hearing mula nung pirmahan nila yon at nung pumirma sila sa report. Malinaw din daw kay Villar ang motibo ng mga nasa kabilang panig. Nagpanik nung ako'y dumidikit na, biglang ninervyos at yan. Sina Senador Alan Peter Cayetano at Joker Arroyo ang humarap sa plenaryo kanina para i-sponsor ang Senate Resolution 1472, ang resolusyong nag-aabsuelto kay Villar sa C5 Road Extension Project. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. At sa ibang balita, tiniyak ng Meralco na hindi na mauulit bukas ang salit-salitang brownout na naranasan sa Metro Manila ngayong araw. Saksi si Michael Fahatin. Bagamat ipinalabas ng oras na mawala ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila, di pa rin naiwasang magreklamo ng ilang residente. Sana nagsabi ang Meralco na may brownout. Kaso, alas 3 pa lang nag-brownout na. Ay ang sabi alas 7. Hindi tuloy kami nakapaghanda. Nakapaghanda man ang mga dapat sakaling may brownout, hiling pa rin ng ilan na wag naman sanang maulit ang ganitong karanasan. Lalo na't papasok na ang panahon ng tag-init. Opo, sabi nung anak ko, Mama, nagbayad ka na ba ng kuryente? Yeah.